sa bawat kabataan, dekalidad na edukasyon sa makabagong panahon. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, dalay galing at katatagan, kaagapay ang paaralan, pangarap ay matutupad, ang lahat ay uunlad. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem. Naimbag nga malam, kadahayo amin. Magandang hapon sa lahat. Isang makabuluhang tanghali para sa inyong lahat, lalo na ang mga batang nasa ika-4 na baitang. Kayong lahat ay nakikinig sa ating himpilan, Radio-Based Instruction 98.9 New Salem Radio Station, kaantabay sa pagsulong ng edukalidad, disiplinado at marangal, tatak New Salem na nagsasabing ISEM New Salem. Ako ang inyong teacher broadcaster, Joylene R. Francisco, at sa loob ng 25 minuto ay magkakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa Araling Panlipunan 4 tungkol sa mga namumuno sa ating bansa. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live sa ating group na New Salem ES Grade 4 Araling Panlipunan. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Hatid ay bagong kaalaman para sa bawat. Mga bata, kumain na ba kayo ng tanghalian? O kaya kayo ay nagmerienda na? Kung oo, ang inyong sagot ay nagagalak ako dahil kakailanganin nyo yan upang maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito, ang pag-aaralan natin ay ang mga namumuno sa bansa, ang Pangulo ng Pilipinas at ang mga katungkulan nito. Hatid ay bagong kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, maaari lamang na ihanda ninyo ang inyong mga learning activity sheet na ibinigay ko sa inyong paaralan. At syempre, huwag din ninyong kalilimutan ang inyong mga sagutang papel at panulat. Handa na ba kayo? O handa na ba ang lahat? Kung gayon, ituon ang ating pansin sa pakikinig at siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makapipinsala sa inyong pag-aaral. Hatid ay bagong kaalaman. Sa mga nakaraang aralin natin sa Araling Panlipunan, napag-aralan kung gaano kalawak ang sakop ng pangasiwaan ng mga namumuno tungkol sa lalawigan, lungsod, bayan at barangay. Sa puntong ito, kailangan ko ang inyong pakikilahok, comment sa aking Facebook wall.
i-ready na ang inyong mga cellphone at ihanda ang inyong mga kasagutan, mga bata. Unang katanungan, sino ang namumuno sa ating lalawigan? Sino ang namumuno sa ating lalawigan? Meron kayong 3 segundo upang sumagot sa ating nakaraang aralin. Magsisimula na ang inyong 3 segundo. At tapos na ang inyong 3 segundo. Ang tamang sagot ay si... Yan, magaling mga bata. Ang pinuno o ang namumuno sa ating lalawigan ay si Governor Susan A. Yap. Yan, 1 punto para sa mga nakakuha. Sino naman ang ina ng lungsod ng Tarlac City? Meron kayong 3 segundo upang sagutin kung sino ang ina ng lungsod ng Tarlac City. Ayan, may nag-message sa akin. Yan, tama, Noah ang inyong sagot na si Christy Angeles ang ina ng lungsod ng Tarlac City. Ngayon naman ay dadako na tayo kung sino naman ang namumuno sa bayan ng Gerona. Yan, dapat ay kilala nyo kung sino ang namumuno o alkalde ng bayan ng Gerona. Meron kayong 3 segundo upang sumagot sa aking katanungan. Ang inyong 3 segundo ay magsisimula na. Hatid ay bagong. Ang tamang sagot ay si Mayor Eloy C. Eclar. Siya ang pinuno ng ating bayan ng Gerona. At ngayon naman, dadako na tayo sa huling item para sa ating nakaraang pag-aaral. Sino ang kapitan ng ating barangay o sino ang namumuno sa ating barangay? Meron kayong 3 segundo upang sagutin kung sino ang kapitan ng ating barangay. Ang tamang sagot ay si Kapitan June C. Bermudez. Ayan, magaling mga bata at masaya ako at kilala nyo ang ating kapitan na si Kapitan June C. Bermudez. Siya ay napakabait. Yan, kapag may problema kayo o mga concern about sa ating barangay, ay puntahan nyo lamang siya. Ayan. Sa puntong ito ay tayo nang magsisimula sa ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat mga bata sa pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Lagi natin itong tatandaan ha at huwag kalilimutan. Facebook Live ay makikita ninyo ang larawan na ito. Mga bata, sino ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay ang ating kagalang-galang na Pangulong. Sino kaya ang Pangulo natin? Siya si kagalang-galang Rodrigo Roa Duterte. Siya ang tumatayong pinuno ng estado, pinuno ng pamahalaan at pinunong commander ng Sandatahang Lakas. Ang pangulo din ng bansa ang pinuno ng sangay ng tagapagpaganap. Sa bawat pinamumunuan ng leader, siya ang nagbibigay ng direksyong politikal at gawain. Siya ang pangunahing pinuno ng bansa, siya ang namamahala sa buong Pilipinas. Hindi lang yan mga bata. Marami pa ang ginagawa ng ating Pangulo. Siya ang pinuno din ng estado, pinuno ng pamahalaan, punong commander ng Sandatahang Lakas, at kinatawan niya ang bansa sa iba pang mga pangdaigdigang
gawain. Ang susunod naman ay ang pangalawang pangulo at ang katungkulan nito. Kilala niyo ba ang ating pangalawang pangulo? Ayan, ang ating pangalawang pangulo ay si Ginang Leni Robredo. Yan, siya ang pangalawang pangulo ng ating bansa. Siya ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Ano kaya ang tungkulin ng ating pangalawang pangulo? Ang tungkulin ng pangalawang pangulo o vice-presidente, siya ang gumagawa ng trabaho ng pangulo kung wala siya. Siya ang nagsisilbing kahalili ng ating presidente kung siya ay wala. At siya lamang ang nag-iisang pwedeng pumalit o maaaring pumalit sa ating pangulo. Ngayon naman ay dadako tayo sa kasalukuyang Pangulo ng Senado. Sino naman kaya ang Pangulo ng Senado o ang pinaka-leader ng mga senador? Ayan. Ang Pangulo ng Senado ay si Senator Tito Soto III. Siya ang namumuno sa mga senador. Pinamumunuan niya ang Senado at ang tungkulin niya ay ang mga sumusunod. Sila ang gumagawa ng batas at magpalabas ng mga resolusyon. Siya rin ang nagpa-aproba ng mga taunang budget ng pamahalaan. Pinagtitibay din nila ang pakikipagkasunduan sa ibang bansa at pandaigdigang mga institusyon. Magdeklara ng digmaan, imbestigahan ang mga usapin tungkol sa mga gawaing pampamahalaan, at litisin at pagpasyahan ang kaso ng pagsasakdal laban sa Pangulo ng Bansa, mga hukom ng Korte Suprema, mga kagawad ng Komisyong Konstitusyonal at Tanod Bayan. Kaya naman, dapat meron na italagang speaker sa mababang kapulungan at punong mahistrado. Ito ang mga kahalili ng mga senador. Sino kaya ang nahalal na speaker ng mababang kapulungan? Ang speaker ng mababang kapulungan ay si Feliciano Jr. Siya ang itinalaga ng ating presidente. Ang speaker ay ang pinuno sa kapulungan ng mga kinatawan. At ngayon naman ay dadako na tayo sa punong maestrado. Ano nga ba ang trabaho ng punong maestrado? Ang punong maestrado ay ang pinuno ng Korte Suprema. Ang punong maestrado ang pinamumunuan ng Korte Suprema o Supreme Court o kataas-taasang hukom. Ito ay pinamumunuan ni Diosdado Peralta. Ayan mga bata, inyo nang natutunan kung sino at ano ang mga tungkulin ng mga namumuno sa ating bansa. Kilala nyo ba ang ating Pangulo? Yan, ang ating Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pangalawang Pangulo naman ay si Ginang Leni Robredo. Ang Pangulo ng Senado ay si Tito Soto III at ang Speaker sa mababang kapulungan ay si Feliciano at ang punong maestrado ay si Diosdado Peralta. Nalaman nyo na rin mga bata ang mga iba't ibang tungkulin na ginagampanan ng bawat namumuno na itinalaga ng ating Pangulo. Kaya naman, tayo na ay dadako sa ating unang gawain sa ating learning activity sheet. Dapat tignan nyo itong mabuti upang masagot ang aking mga inihandang pagsusulit. Handa na ba kayo?
Hanapin sa hanay B ang taong inilalarawan sa hanay A. Isulat sa notebook ang letra ng tamang sagot o sa inyong learning activity sheet. Kaya meron kayong 5 minuto upang sagutin ang item 1 hanggang 6. Ang inyong 6 na minuto ay magsisimula ngayong na. Hatid ay bagong kaalaman para sa bawat kabataan. Dekalidad na edukasyon sa makabagong panahon. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, dalay galing at katatagan. Kaagapay ang paaralan, pangarap ay matutupad. Ang lahat ay uunlad. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem. Hatid ay bagong kaalaman para sa bawat kabataan. Dekalidad na edukasyon sa makabagong panahon. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, dalay galing at katatagan. Kaagapay ang paaralan, pangarap ay matutupad. Ang lahat ay uunlad. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem. Tapos na ba mga bata? Atin nang sagutan ang gawain 1. Sa unang item, pinuno sa kapulungan ng mga kinatawan. Ang tamang sagot ay letrang B. Siya ang speaker. O sa pangalawa naman, sino ang pinuno ng estado? Ang tamang sagot ay D. Ang pangulo ng Senado ay ang pinuno ng Senado. Sa pangatlo, sino naman ang hinirang ng Pangulo mula sa listahan ng Judicial Bar Council? Yan, siya ay ang mga mahistrado. Sa number 4, sino naman ang puno ng estado? Sino kaya ang puno ng estado? Siyempre, ang puno ng estado ay siyempre, ang ating Pangulo. Letter A. Sa ikalima naman, sino ang pinuno ng Korte Suprema? Sino ang pangulo or pinuno ng Korte Suprema? Ito ay ang punong mahistrado. At sa last na item, bilang 6, sino ang maaaring pumalit sa ating Pangulo? Ito ay
Siyempre, ang pangalawang pangulo. Ayan. Marami ba kayong nakuha mga bata? Okay, aking uulitin ang tamang sagot. Number 1, B. Number 2, D. Number 3, E. Number 4, A. Number 5, C. At number 6, F. Tama ba lahat ang inyong sagot? Hatid ay bago. Muli ay nais kong buksan ninyo ang inyong learning activity sheet sa bahaging gawain 2. Pero mga bata, maaari nyo itong gawin o sagutan pagkatapos ng ating radio broadcast. Bakit? Dahil gusto kong suriin ninyo ang inyong mga sarili, akin lamang ipapaliwanag kung paano nyo ito gagawin. Ayan. Sa hanay A, makikita nyo kung sino ang nakalagay na namumuno ng bansa. Pangulo, pangalawang pangulo, pangulo ng Senado, speaker sa mababang kapulungan at punong maestrado. Inyong ilalagay ang mga pangalan ng namumuno ngayong kasalukuyang administrasyon. Ayan. Natutuwa ako mga bata at napagtagumpayan ninyo ang aralin ngayong araw na ito. Ang ating attendance code ay Pangulo, 4 at ilalakip ninyo ang inyong mga pangalan. Pangulo, 4, Joylyn Francisco ang halimbawa. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Araling Panlipunan 4. Maraming salamat sa pagsama sa ating talakayan mga viewers at listeners. Abangan ninyo ang mga susunod na episode ng ating Araling Panlipunan Grade 4. Ako ulit ang inyong teacher broadcaster, Joylyn Francisco, na nagsasabing ang batang Tarlakenyo ay malusog ang katawan at isipan, kaya mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Ayan, hanggang sa muling pakikinig. Salamat sa inyong pakikinig.